Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo ha, nakita ko yung statistics ha, medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Ito. Pakinggan natin itong ethics complaint kay Pia Cayetano. Kasi baka ito. Inireklamo ng isang women's rights group si Senador Pia Cayetano dahil sa kanya umanong post na nakasisiraan nila sa kumpiyansa ng publiko sa integridad at pagiging patas ng Senate Impeachment Court. Sa inihain na reklamo sa Senate Ethics Committee, sinabi nilang mapanlin lang ang pinalalabas sa post ni Cayetano na humihingi ang prosekusyon ng sabina kahit wala umanong ebidensya. Nakatutok si Joseph Moro. Ang controversial na post na ito na sinare ni Senator Judge Pia Cayetano binatikos sa pagiging misleading o mapanlinlang umano. Nagbabaka sakali lang, baka may makuha tayo dito. So ano makukuha natin? Figure out all the Filipino University. The evidentiary facts, Your Honor, that we're not yet, hindi pa nakita ng House. So nagbabaka sakali din. Ang puna sa video ng impeachment trial. Which is totoo naman Kahit ba sabihin na splice, yun naman talaga ang ginawa nila. Wala silang alam pa na meron talagang tagong yaman si VP Sara Duterte. Paano nila papatunayan yun without the evidence? That's why they were asking for the BIR to provide the evidence. Wala silang pinakita. Sana man lang ganito. Ganito yun Sana ang ginawa nila. Merong bahay. Nakita nila ang record ng bahay na yon ay kay VP Sara Duterte. Merong gas station at nakalagay doon ang owner ay si VP Sara Duterte. At wala sa salin niya yon. Halimbawa, kanya yung restaurant. Alam ng mga tao doon, testimony ng mga empleyado na merong ang may-ari nito ay si VP Sara Duterte. Meron silang oath o written documents na nagsasabi na si VP Sara. Tapos meron ka ng ngayon, ebidensya. Ngayon, tsaka mo pabubuksan yung BIR. Yon. Kaya lang dito, wala naman silang pinresent. Ano sinabi nila? Basta yung salin ay hindi nagtutugma doon sa kanyang mga pagmamayari. Anong sinasabi mong pagmamayari? Wala naman. Pangalawa, ano sinasabi nila? Dahil doon sa milyon na transaksyon na nireport ng AMLAC, transaksyon po yun, hindi po ibig sabihin nun may perang ganun. Marami sa atin ang milyonaryo. Sa totoo lang, if we would look at the AMLAC transaction, kahit middle class milyonaryo, kahit siguro Jologs, milyonaryo Bakit? Transaksyon yan, Brad. Ito total mo sa buong buhay mo, transaksyon. Lahat ng binayaran mo sa Meralco, lahat ng binayaran mo, nilabas mo. Di ba? Siyempre, galing yan sa sahod mo. Binigyan ka ng halimbawa. Kahit 20,000 lang ang sahod mo, nilagay sa bangko, 20,000 yun. Inilabas mo sa bangko yung 20,000, another 20,000, 40,000 yun. Yun lang yung ebidensya nila at wala nang iba. So tama talaga itong video na ito, even if kinasabi nilang splice, that there is no enough evidence para hingin yung BIR. So wala talaga silang ebidensya. Manggagaling pa yung ebidensya nila doon sa BIR. O di ba? Tapos ngayon biglang ethics si Pia Cayetano. Vice President Sara Duterte, hindi buo at nakasplice daw o putol-putol, kaya nawala sa konteksto ang sinabi ni House Prosecutor Shell Jokno. Kanina isang reklamo ang inihain laban sa senadora sa Senate Ethics Committee ng grupong Every Woman, grupo ng mga women's rights advocates. Kasama sa grupo si dating Commission on Higher Education Chair Patricia Licuanan at University of the Philippines Professor Jean Franco. Sa sulat na ibinigay ng Every Woman kay Senator Tito Soto III, Chairperson ng Senate Committee on Ethics at Privileges, sinabi nila na sa pagtanggal ng eksplanasyon ni Jokno na may tiyak silang mga bank accounts sa gustong ipasapina, pinalabas daw ng senadora na humihingi ang prosekusyon ng record ng walang ebidensya. Naglagay pa raw ng text na nagbabakasakali lamang at wala mga ebidensya pero nag-aakusa na. Kung papanoorin ang diskusyon sa pagdinig ng July 20 sa pagitan ni Senator Alan Cayetano at Pakinggan nyo yung buo Ang galing din ng GMA, Talagang todo sa justify. Galing talaga ng GMA. Justify nyo pa. Jokno, pinapaliwanag ni Jokno na may tuturing lamang na fishing expedition ang ginagawa ng prosekusyon kung hindi nito alam kung ano ang hinahanap ng ebidensya. And yung tinutukoy po ninyong fishing expedition, yun ay maaring sabihin natin nangyari kung only if the party requesting the evidence or documents ay nagbabaka sakali lang, baka may makuha tayo dito.
In our case, I have to disagree that there was any sort of fishing expedition because based on what the Committee on Justice and later the plenary of the House found was sufficient, there was enough cause to proceed with the I'll go case. to Sabi pa ng Every Woman, ang Pero ginawa pinutol yung kay Alan Cayetano. Ang galing. Ang galing. Lupit nyo, no? Lupit talaga ng backer ninyo, media. Siyempre, ayaw nila kay BP Sara Duterte. Alam mo naman, mga Duterte, pagbabayaran ng utang ang mga oligarko. Ito pa isa, ito. Baka sabihin ninyo, walang ebidensya. Ito na naman ebidensya. Ang idadamay naman dito, mga bilyar. 2 sa 6 na lote na idodonate sana ng mga bilyar para sa LRT-1 Extension Project ang nakasangla sa isang bangko ayon sa DOTR. Sa panayam sa programang Ted Filon and DJ Chacha sa True FM, sinabi ni Transport Secretary Giovanni Lopez na maaari pa rin i-donate ang mga loteng nakasangla pero dapat daw protektado ang interes ng gobyerno. Saklaw ng extension ng 4 na station mula Las Piñas hanggang Bacoor, Cavite. Nakikipag-ugnayan na raw ang ahensya sa Villar Group tungkol sa lupang kailangan sa pagtatayo ng makaragdagang istasyon ng LRT-1. Wala pang payag sa ngayon ang mga bilyar. Bibigyan ko po sila ng 15 days. Pag-isipan na lang po nila ngayon yung ating sinasabi. Yun na. May 15 days kayo. Bakit po mo sinasabi Banat Bay si Camille at saka si pangalan nito, si Mark Villar? Siyempre, tatay muna. Parang yun nangyari. Di ba? Bakit nadamay si Senator Loren kung ang kumpanya ay nasa ilalim ni Congressman Libiste? Bakit nadamay nanay? Kasi daw, pinotektahan, sinuportahan. Natural, nanay yan eh. Susuportahan mo yung anak mo. But it doesn't mean may illegal na ginawa. Ito na naman, yung tatay naman. At saka yung nanay, di umano ang merong panggigipit na ginagawa itong gobyerno. Binantaan pa 15 days. Pag hindi kayo umano, yari kayo. Bakit? Kasi tumatakbo na yung impeachment eh. Sigurado ako, magiging parte dyan si Mark at saka si Camille. At sasabihin nila bilang opisyal ng kumpanya na yan. Ako, dinig ko na yan, Brad. Dinig ko na yan. Ay, naku, pare-parehong script. Grabe. Take it or leave it offer. Para kapag nag-meeting po kami next week, sasabihin lang nila, oo, at saka hindi. Para matapos na rin po kami sa problema namin. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Ayun na po. So, ayan na. Yung kay Villar. Naku, lupit talaga. Hay, nako. So, sino-sino? Marcoleta, nadali na. Si Jinggoy, nadali na. Sino pa? Si Cayetano, dadalihin. Si Pia Cayetano, mukhang tatanggalin. Kasi yan ang kagustuhan nito mga animal na to eh. Yung mga nagsampa-sampa sa kanya eh. Ino-influensya daw impeachment court, so tatanggalin. So, sino pa? So, si Villar, Mark Villar, at saka si Camille Villar. 6 na. Wala pa dyan yung kasi sumablay sila doon kay yung kay Robin, nakala nila hindi sumagot si Robin. So, let's just safely say 6 ang mababawasan. Tanong natin kay ChatGPT ha. ChatGPT, makinig ka sa akin ha. Wag kung ano-ano sasabihin mo ha. Dali lang ha. ChatGPT, makinig ka ha. Eto, kunwari 24 ang senador. Nabawasan ng 6. So, ilan na ang magiging 2/3 ng senador para sa impeachment? Sige, quick, kwenta lang. Kung 24 minus 6, 18 ang natitira. 2/3 ng 18 ay 12. Pero kung usapang constitutional rules sa impeachment. So 12, di ba? Although may usapan pa rin na constitutional na sinasabing 16 pa rin yan kahit makulong. Pero dahil nga, they can bend and they always bend the law. Therefore, ilan ang 2/3? 12 na lang daw, sabi ni ChatGPT. ChatGPT, nagmamagaling ka ha? Animal ka. Ay, sorry. So 12 na lang. Ilan ba sila ngayon sa minority? Sa majority? Tanong natin kay ChatGPT. Oy, ChatGPT, ba't di ka nakikinig? Wait, chat tomate. Ay, mali. Mali. Wait lang. So, dapat ito yun eh. Wait dokon to Ilan ba ngayon ang nasa majority sa Senado? Sandali, silipin ko muna yung pinakabago. Sa ngayon, bagal mo naman. 3 ang nasa majority block sa Senado. Yun ang nagpanalo kay Gatchalian bilang Senate President noong June 17, Ilan sila? 26. 13. At kung tungkol sa impeachment ang tanong mo, magkaiba yun. So 13 daw. So 13. Sila ngayon. Dahil nga lumipat yung si Judas Villanueva di ba? So 13. Naku po. Yan ang sinasabi ko eh. Lahat ng ito ay para lang sa'yo. Para lang sa impeachment ni BP Sara Duterte. Kaya nga, yung narinig ko, yung intro ko kanina, yung sinasabi ko,
na meron ako nadinig na talagang lahat ikukulong para talaga si VP Sara Duterte ay matanggal sa sa kampanya ng presidente. Nako po, ginagawa na nila. Mukhang may katotohanan. Oh, may katotohanan. Oh, eto pa, matindi to. Oh, yung kay Mima. Okay? Eto, kasi ginawa nilang fake news to. Marami, kahit nga si Jesus Palsis medyo nagpa-hapyaw dyan na dapat daw tignan ng Duterte supporter or something like that. Nakalimutan ko na exact post niya. Pero, alam nyo, grabe pakinggan nyo na mismo ang ating kagalang-galang na PNP chief. Kaya doon na ako natin mismo pakinggan sa kanila. Hindi dahil sa Sorry, hindi. The motive, it's about the profession, and as well as they have personal grudge or personal disagreement. Tingnan nyo to pahaging. It's about her profession at personal grudge. Yan ang dahilan daw. Motive ng pagkamatay. Pagpatay, sorry. Hindi pala pagkamatay. Pagpatay. Yung kanyang profesyon, ano ba ang profesyon niya? Vlogger. At ano daw? Personal grudge. Na nagsimula sa utang. Di parang, So, ibig mo bang sabihin, PNP chief na ang pumatay talaga kay Mima ay ang mga DDS at mga INC? Yun ba ang pumatay? Kasi profession. Ibig sabihin, related sa profession niya, at the same time, personal grudge. Ano ba yun? Pakinggan natin, si PNP chief na magsalita. Hindi ako. Among the vloggers din. No, sila lang. The mastermind and the vlogger. The mastermind and the vlogger. Sino kaya ito? Kasi tinatanong, sila ba nagpatayan? Kasi pag mga vlogger, baka isipin, DDS vlogger yan. Alam na natin yung kasunod Pero tatatawa lang, ang sinabi niya no. It's between the mastermind. Sino kaya yung mastermind na related sa kanyang profession? Tandaan nyo sinabi ni PNP chief, profession. Yung profession niya na vlogger, sino yung mastermind? Na merong personal grudge kay Mima. Sige. And the victim. Masterminds. Nako, masterminds, dalawa utak ng isang tao. Dalawang tao yan. Anong profile po? Anong profile po ng mga masterminds? Ayan na. Anong profile? Politiko ba? Tingnan natin. They are businessmen. Yon, businessman. May pumopondo. Booking. Sorry Tandaan ninyo ito. Ako, marami akong alam. Hindi na lang ako magsasalita. Pero, usually, yung may mga pakinabang na negosyante, ito hindi tutukol kay Mima Yung may mga pakinabang na negosyante sa isang politiko, at pag nakante o binanatan sa social media yung politiko na yon, minsan hindi yung politiko ang lalapit sa'yo para sitahin ka. Ang lalapit sa'yo, yung nakikinabang na politiko. Na nakikinabang na negosyante. Bakit? Kasi yung kanilang negosyo, yung business nila ay naandoon. Kaya ang ginagawa, minsan, at nakikita ko yan sa ilang mga vlogger na mga loyalista, yung mga negosyante na may pakinabang sa administrasyon ay nagbabayad ng mga vlogger para banata ng mga katulad namin. Hindi yung politiko nagbabayad. Nagbabayad yung mga negosyanteng nakikinabang sa administrasyon ni Marcos. Kaya kung i-connect mo ito kay itong nangyari kay Mima, tila may kinaugnayan dun sa kanyang profesyon na vlogger, pero ang dumali ba kapwa vlogger? Ang dumali ba politiko? Hindi. Ang dumali daw, sabi ni Sir, ay ang masterminds ay dalawa. Magjowa o mag-asawang businessman. Bakit? Alam na natin. Hindi ko na lang sasabihin. At magkaano sila? Mag-partner. Mag-partner meaning mag-boyfriend or mag-asawa? Naku, sabi ko din magjojowa 8 million. Sino may utang ka? Magkano? 8 million, Brad? Di pa ako nakakita ng 8 million, sa totoo lang. Yun daw sandali, bakit 8 million? Baka naman may utang yung mga businessman at ayaw na nilang bayaran si Mima. Kaya nila niyari si Mima. Sino ba may utang? Tanong natin kay PNP chief. Wag sa Siya akin. po ang may utang kay Mima. Or si Mima. Or si Mima ang may utang sa kanya. Si Mima ang may utang at the victim is may utang tapos pinautang niya. Si Mima ang may utang. Hindi ako nagsabi. Yung biktima daw ang may utang. Sino ba ang biktima dito? Di ba si Mima? Hindi ako ang nagsabi. Si PNP chief ang nagsabi. Okay? Si PNP chief ang nagsabi, hindi ako.
So sa madaling salita, in a simple words, may utang si Mima dito sa mga negosyante na merong kinaugnayan sa kanyang propesyon at personal grudge at dinali siya niyari siya nung magjowa o mag-asawa na negosyante. Bakit nagkautang si Mima ng 8 million? Yan ang tanong ngayon. Hindi na natin kikwestiyonin yun. Patay na yung tao eh. Ang atin lang, kayong mga bayarang loyalistang vlogger na pinagbibintangan ninyo ang mga Duterte at ang INC, sana managot kayo sa batas. Kung ako sa INC, kakasuhan ko itong mga vlogger na ito eh. Sa totoo lang. Kaya lang, hindi naman tayong kakilala dyan. Hindi naman po tayo malakas dyan sa INC.